Sa araw na ito, nandiyan na yung title. It's time to choose. Oras na po para pumili. Hindi po ito pipili ng Pokemon. Pikachu, I choose you. Hindi po ganun. Pag sinabi po pipili, may commitment. Tama po ba? Hindi pwedeng pinili mo yung isa, committed ka pa sa isa. Tama po ba? Ayun. Pag hindi mo binitawan yung isa, hindi ka talaga pumili. Correct. Amen? Hallelujah. So atin pong pag-aaralan sa araw na to, bago po tayo pumunta dyan, Amen. kilala niyo po ba si Jacob? Amen. Yung kapitbahay na dati na lumipat ng ano? Hindi niyo ba kilala si Paring Jacob? Yan. Paring ako. Si Jacob po, sino pong tatay ni Jacob? Isaac. Anak ni Isaac si Jacob. Sino kapatid ni Jacob? Yung masarap. Isaw. Isaw. Ayan. Pag pagkain, alam kagad. Ayan. So, sino tatay ni Isaac? Yun. Abraham. So, medyo kilala natin sila. Tama po ba? Doon po nagmula yung 12 tribes. Yung tinatawag na 12 tribes of Israel. Kasi Israel, yun na po yung naging pangalan ni Jacob. After naging Israel na. Kaya naging 12 tribes. Bilangin po natin dito yung mga anak ni Jacob. Nandiyan si Ruben. Ilan na si Ruben? Tatay ni ano? Tatay na kapitbahay ko. Si Bad Boy, si Ruben Padilla. Oo, binuhan yun. Robin ba yun? Ay, sorry. Doon, kailangan ng Isaya. Doon, Isaya. Ayan, si Ruben. Tapos si Simeon. So, naman, kilala mo si Simeon. Isaya. Tapos yung pangatlo, ito yung favorite natin. Si Levi. Levi's. Yan, Levi's pala. Si Levi, sa lahi na nagmula yung mga high priest. Kaya po nandiyan dyan sa lahi na nanggaling si Moses, si Aaron, di ba kilala natin sila? Sila po yung lahi ng high priest. Tapos si Judah. Hail, hail the Lion of Judah. Let the lion roar. Diba? Kaya may ganon. Kasi si Judah, sa kanya nagmula si King David. Tapos King Solomon. Tapos yung pinakamataas na hari ng lahat, si Jesus Christ. Amen. So sumunod po si God. Hindi po G-O-D, G-A-D. God. And then si Asher. Ito dati yung gawain lang natin, di ba? Asher. Si Asher. And then si Dan. I'm sure kilala mo si Dan. Tapos si Naphtali. And then, anak na rin si Joseph. Kilala po natin si Joseph the Dreamer. Ayan. Si Joseph the Dreamer, di ba yung napunta ng Egypt, tapos dahil sa kanya na-save yung mga kapatid niya, kamag-anak niya, gano'n. And then si Benjamin. Okay. So, ang istorya po niyan, ang gusto po talaga mapangasawa ni Jacob si Rachel. Yun. Asawa ni Pastor Alex. Ayan. Lahat pala Pastor Alex pangalan Jacob. Pero, ano po, nung magpapakasal na sila, ang kasal po sa Jew nung unang panahon, hindi mo kagad mamimit yung mapapangasawa mo. Mamimit mo lang siya pag binukas na yung veil. Kaya po sa atin, Yung baby. binubukas yung veil, di ba? Ginaya lang natin yun, pero kita mo naman yung mukha. Tama po ba? Dati po kasi hindi kita. Nakataklog. Ngayon po, ang ginawa kasi ng tatay ni Rachel, si Rachel siya kasi Leah magkapatid. Dahil para po makuha niya si Leah, nagtrabaho siya ng 7 years sa tatay ni... si Rachel, para makuha niya si Rachel, nagtrabaho siya ng 7 years. Ngayon, gusto ng tatay nila na magtrabaho pa rin si Jacob sa kanya. By the way, ang word na Jacob meaning manloloko, trickster. Tapos po, nung pinakasalan niya, nung nakita niya, hindi pala si Rachel yung binigay ng tatay. Si Leah. Si Leah. Kaya si Leah yung una niyang naging asawa. Ngayon, since gusto niyo po talaga si Rachel mapangasawa, sabi niya, sige, stay pa ako, 7 years pa. Then, para maging pangasawa ngayon si Rachel. Kaya po, ang una niyang anak, si Ruben. Si Bad Boy. Okay.
So gusto ko lang pong ipaliwanag, ito po yung tinawag na 12 tribes of Israel. Kung mapapansin niyo po dito, instead na si Joseph, nilagay ay si Manasseh at si Ephraim. Sila yung mga anak ni Joseph. So paano nangyari? Ba't dalawa yung dumagdag? Kada ko 12 lang. So naging 13. Ngayon nawala sa listahan ang mga Levites. Kasi ang mga Levites po, hindi na po sila nagmana ng anything. Ang trabaho na lang po nila ay maging priest. So nagsaserve lang po sila sa church. Kaya po, nagkaroon ng fights. Kasi lahat yung mga 12 tribes, magbibigay ng 10% nila para si Levites, meron naman siya. Pag-aari, meron naman siyang pera, pang-kain, ganito, ganyan. Kasi wala pong pinamana sa kanyang lupain. Pag tinignan niyo po itong mga lupain dito, wala po diyang nakalagay na Levite. Nung hinati-hati na po nila ang promised land, wala pong lupa ang Levites. Kasi ang lugar po nila ay ang templo. Okay? Yan. So, mapansin niyo po, nilagyan ko ng circle si Judah, tsaka si Dan. Si Judah, syempre po, siya sa kanya nang galing si Jesus Christ, sa lahi ng Judah. Amen. Ngayon po, ang message po natin ngayon is, it's time to choose. Oras na po ba para pumili? Pero po yung mga kumanta, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Usually po, kaya natin kantahin pero mahirap sa buhay. Amen. So who or which one do you feed? Sino daw yung papakainin natin? Meron pong kasabihan, meron daw dalawang naglalaban-laban ng wolf sa loob natin. Isang bad wolf, isang good wolf. Sino kaya mananalo? The good. Wala nyo? No. Wala. Good. The good or the bad? Ang mananalo po kung sino yung pinapakain mo. Kapag pinapakain mo yung good, siya yung strong. Siyempre. Siya yung mananalo. Pag pinapakain mo yung bad, siya yung strong. Siya yung mananalo. Ito po ay kasabihan lang. Pero somehow, biblically, may relationship. Tama. Sabi po sa Exodus 31, atin pong pag-usapan yung kung paano binuo yung templo. Nilagay ko na lang po dito, basahin po natin, pero ikukwento ko na lang din para mabilis po tayo. Si Bezalel at si Oholiab, sila po yung naatasan na magtayo ng templo noong unang panahon ng mga Jews. Si Bezalel po ay anak ni Uri, anak ni Hur, galing siya sa tribe of Judah. Tapos, kung mapapansin po natin dito, ang sabi ng Lord, I have filled him with the Spirit of God. Kung mapapansin po natin, sa Old Testament, bihirang-bihira po natin maririnig na yung isang tao na fill ng Holy Spirit. Bakit? Kasi dumating yung Holy Spirit nung umalis si Jesus Christ, di ba? Nag-iwan siya. But during this time, finil na ng Panginoon ng Holy Spirit si Bezalel. Si Bezalel po, tribe of Judah, sabi ko nga kanina, sa kanya manggagaling si Jesus Christ. Sa lahat. And naging helper niya, pagkatulong niya lang si Dan. Okay? Sorry, si Oholiab, galing sa tribe of Dan. So meron pong dalawang grupo or dalawang tribe na na-assign para sa pagbubuo ng templo. Ang Judah at ang Dan. Si Judah at si Dan. Yung mga nasa lahi nila. Ang meaning po ng Bezalel ay shadow of God. Napakagandang pangalan po. Pag yan ang naging pangalan natin, napakaganda. Yung meaning ng Oholiab ay tent of the Father. Yung tent, yung bahay. Ayan. So, sila pong dalawa yung inaatasan na itayo yung templo. Ngayon po, sa Revelation 7, naalala po natin, sa Revelation, diba sabi po, meron daw 144,000 na maliligtas. Isisil ang bawat tribe of Israel, 12,000 from each tribe. And each tribe po, meron yun nga, 12,000 ang
masisave. So, 12 times 12, 144. 144,000. Ito po ay after na ma-rapture ang mga believers. Sa year of tribulation period, 7-year tribulation, yung 12,000 na yun, doon pa lang po sila magbabalik loob. 12,000 each tribe. Kasi po may pangako ang Panginoon kay Abraham na hindi niya po pababayaan ang Jerusalem, ang Israelites. Kaya po kahit marami na pong, kung papasilin po natin ngayon, mas marami pa pong Gentile naniniwala kay Jesus kaysa po sa mga Jew. Marami pong Jew ngayon, Old Testament pa rin po ang naniniwala. Hindi nila binabasa yung New Testament. Yan. Ngayon, sino-sino daw po yung malilitas dito? Yan, sabi, 12,000 from Judah, kay Ruben, kay Gad, kay Asher, kay Naphtali, kay Manasseh, kay Simeon, tapos Levi, Issachar, Zebulun, Joseph, and Benjamin. May napansin po ba? Tama, 12,000. Kaya naging 144,000. Bakit po? Walang naligtas kay Dan. Tama? Siguro hindi nito napasin dati kasi 12 numbers lang. Pero pag binasa po natin yung pangalan, wala po si Dan. Nung sa Genesis 49 po, nung binibless ni Jacob ang mga anak niya bago siya mamatay, ito po yung blessing niya kay Dan. Kakaiba kasi ang sabi niya, Dan will be a snake by the roadside, a viper along the path, that bites the horse's heels, so that its rider tumbles backward. Alam naman po natin pag binanggit na snake sa Bible, anong meaning? Hindi maganda. Tama po ba? Usually, traitor, ganyan. And even Satan, di ba? Ang una niyang form ay snake sa Garden of Eden. Pag binasa po natin, assignment na lang po natin, yung Judges chapter 18, please pakibasa po. Dito po, ipinakita na ang tribe of Dan po naging idolaters. Sumamba sa idols. In short, meron po silang ibang dinadiyos. Bukod kay Yahweh, bukod kay Adonai, Elohim, Great I Am. Lahat po yan si Lord God. Di ba, Emmanuel, yung God with us. So, yung mga kinanta pa natin ngayon na, what a beautiful name, puro tungkol about Him. Nakakatuwa po na talagang yan yung na-build ng Lord na lineup natin. Talagang, yan po talaga yung binigay ng message ng Lord na, ano man itawag mo sa Kanya, siya lang yung Diyos mo. Kaso itong mga tribe of Dan, nagkaroon ng idols. Kaya huwag na kayong mag-aano dyan sa mga K-pop. Joke lang. Yung idols, yung mga umiidolo, sa buhay po natin ngayon, wala naman na sa atin masyado yung sumasamba sa mga anito eh. Yung mga tribultong gano'n na. Meron yung mga nasa tribo, di ba? Sila yung hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Pero even yung ibang groups ngayon, pag kilala ng kay Jesus sila sumasamba. Ngayon po, this is one of the reasons kung bakit wala sila sa isasave ng Lord. Magagawa mo po lahat ng kasalanan, patatawarin ka ng Lord. Pero wag na wag kang sasamba sa ibang Diyos. This is the spirit of unbelief. Hindi ka sa Kanya naniwala, sa iba ka naniwala. Hindi po nangangahulugan na dinidiyos natin ay sinasambahan natin. Minsan po, pinaprioritize natin. Bukod sa, instead na nandito tayo, binigay po sa atin 6 days. Yung 7th day para sa Lord. Amen. 7th day, buong araw. Yung Sabbath po ng mga Jews, panahon ng mga Jew, wala silang gagawin buong araw. Para sa Lord lang talaga ito. Tayo po ilang oras lang. Hindi pa natin gustong
i-prioritize minsan. Tama po ba? Sa pagkakataon po yun, meron po tayo nagiging ibang Diyos. Kasi siya yung nagiging priority. Pag sinabing God, pag sinabing Lord, siya yung masusunod. Siya yung priority. Tama po ba? Kaya po, pagka nauna natin i-prioritize yung ibang bagay, let's say, overtime, pinagtrabaho tayo. Noon pong una-una, nung hindi pa rin ako believer, pag overtime, pasok ako. Pero ngayon po, nung na-hire ako dun sa company na nagtatrabahoan ko ngayon, and thank the Lord, hindi pa rin ako nangukubi. Umpisa pa lang sabi ko, hindi ko ako mag-work ng weekend. Kasi para sa Lord po ito. Kung hindi niyo po ako tatanggapin dahil doon, maghanap ako ibang trabaho. Praise God, kasi dinagay pa rin ako ng Lord doon. Ganun po yung naman sa tribe of Judah. Sino po sa atin ang iniwala na we are the temple of God? Amen. Tayo na po ang templo ng Panginoon. Amen? And sa araw din po ito, sa oras din mismo ito, mayroong dalawang yung nahulog. Sino ba ang focus mo? Yung tinuntahan ka para iligtas o yung dinadala ka sa kapahamakan? Minsan po, masarap pakinggan pag ang offer sa'yo maraming pera or maraming blessing. Pero, pinapalayo ka naman sa Panginoon. Halimbawa, magaling kang kumanta kagaya ni Eman. Nag-offer ang Viva Records sa'yo. Ikaw ang kukunin kong recording artist. 7 days a week sa studio ka. Kailangan mag-provide ka ng 7 kanta every week. Wow, araw-araw may isang kanta. Bibigyan kita ng 1 million pesos kada isang kanta. 7 million per week. Sarap. Pero, 7 days ka sa studio. Wala kang time to worship. Wala kang time to serve the Lord. Kasi, meron kang time for 7 million. Tama? Pag yun po ang nangyari sa buhay natin, gusto natin kumita, gusto natin sumikat, syempre sisikat ka kung recording artist ka. Wow, si Eman. Number 1 sa Billboard. Second lang sa kanya yung BTS. Diba? Nandun yung fame, nandun yung money, nandun yung makatravel ka kung saan-saan. Ma-enjoy mo ang bumundo. Siguro nga, kung single ka pa, kung ano-ano pang bisyo ang ginagawa mo. May sugal, may inom, may babae, may lahat-lahat na. Pero what will happen kung nag-gain mo ang buong mundo? Na-lose mo naman si Lord sa buhay mo. Amen. The one you feed is the one that prevails. Kung sino po yung nandito talaga. Yung totoong nandito. Mahirap po. Ito, madali itong sabihin pag Sunday. Pag Sunday na nandito tayo, madaling sabihin to, Lord, ikaw ang priority ko, Lord. I worship you, Lord. I love you. Pero pag pagod na pagod tayo sa trabaho, galit na galit tayo sa katabi natin. Di ba? Nasasabi po ba natin, Lord, I love you. Lord, I worship you. Nasasabi po ba natin yun? Hindi na, di ba? Kasi nagiging Lord natin yung emotion natin. And that also is another animal. Yung emotion natin. Di ba? Or minsan, yung father natin or yung asawa natin. Or yung mother natin. Di ba? But ang sabi po ng Lord, di ba? Seek ye first His kingdom and His righteousness. And all these things. Pag sinabi pong all, sabi nga ni Pastor Prado,
Sa school daw nila, pag sinabing all, ibig sabihin lahat. Malamang sa school nyo rin, pag sinabing all, ibig sabihin lahat. So, question ulit, which one do you feel? Amen. Hindi na po kailangan sagutin kasi kayo lang kalan sa puso niyo. Which one do you choose? Who do you choose? Bago po tayo pumunta dun sa verse, ito po example ng Matthew 16, verse 17, sa New King James Version, tsaka sa New International Version. Ang sabi po dito, Jesus answered and said to him, sa New King James Version, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah. For flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven." Now sabi po sa New International Version, "Blessed are you, Simon, son of Jonah." Kung mapapansin po natin, ang difference lang nila, Bar-Jonah, son of Jonah. Pag sinabi pong Bar, anak ni. Halimbawa, ako, Will Bar Nestor. Anak ako ni Nestor. Ganun. Ganun sa salitang Jew. Na-adapt din po natin yan, yung Johnson. Actually, John's son. Yun. Anak ni John. Dati po wala pang apelyido. Kaya ang reference lang sa'yo kung sino yung tatay mo. Kahit naman ngayon, di ba, pag umuwi ka ng Pinas, kanino bang anak yan? Kilala nila yung tatay eh. Di ba? Sa Jew, ganun din po dati. Bar-Jonah. Pag sabing Bar, anak ni. Gets po natin? Amen. Yan. So si Chris Bar, anong pangalan ng tatay mo? Oo, yan ang pangalan na. Chris Bar Filimon. Diba? Emmanuel Bar Nestor. Kaya may Johnson, may Erickson, anak ni Eric, may Wilson, anak ni Will. Alam, Wilson, anak ko, pangalan natin. Yan, ganyan. Wilson, Erickson, Johnson. Oops. Yan. Now, yung Aba, alam na po natin yun. Ibig sabihin ng Aba, Father. Father. Okay. Tandaan po natin, Bar, Son, Aba, Father. okay. Sa Matthew 27 po, now at the feast, the governor was accustomed, kailangan po nilang mag-release ng isang prisoner. Mayroong isang i-release na prisoner. At that time, they had a notorious prisoner called, anong pangalan? Barabbas. Barnabas. Guess niyo na, kung ba't natin nililigtas yung Barabbas? Barabbas. Son of Father, di ba? Pag sinabing Barabbas, Son of Father. Ang meaning. Barabbas. Yan. Barabbas. Whom do you want me to release? Sinong gusto niyo i-release ko? Sabi ng governor. Si Barabbas? Or Jesus who is called Christ? Now, Barabbas is the son of Father. Sa pangalan niya, son of Father. Sino si Jesus? Son of Father. The true Son of the Father. Amen? Now po, pag nireview po natin yan, ang buong pangalan ni Barabbas, Jesus Barabbas. Kakaiba, no? Jesus Barabbas. Jesus, Son of God, or Son of Father. Imagine mo yung name niya. Tapos, notorious na killer siya. Killer, pumapatay. Notorious na magnanakaw. Notorious na nagde-destroy. Someone who kills, steals, and destroys. Tapos ang pinili po ng mga Pharisee, sabi nila, ayan. The governor answered to them, which of the two do you want me to release? Ang pinili ng mga tao, si Barabbas. Pakawalan si Barabbas, ipako sa krus si Jesus.
Ito po yung nangyari bago siya napako sa krus. Yung mga tao po, ang pinili po nila si Barabbas. Yung someone who kills, steal, and destroy. At gusto nilang ipako sa krus si Jesus. Yung totoong Son of the Father. Dami. Nagigas po ba natin yung symbolism ng pangyayari nito? Ang pangyayari po ito, this still happens to us right now. Meron pong Christ at merong nagkukunyaring Christ. Antichrist. Kapag hindi ka yung totoo pero nagkukunyari ka, anti ka. Merong Christ, merong nagkukunyaring Christ. By His name, parang Christ, Jesus, Barabbas. Pero ang ginagawa niya, notorious siya eh. Notorious na prisoner. Ibig sabihin, nagnakaw, or pumatay, or nanakit. Ngayon po, ang pinili ng mga tao siya yung iligtas. Time to choose. Who is the one na pipiliin natin? Hindi po natin pansin sa mundo. Pero yung Antichrist po, ang ginagamit ng Antichrist ay yung nai-offer ng mundo. And minsan yan po yung pinipili natin. Instead na piliin natin yung totoong Christ, pinipili natin si Barabbas. Did we ever encounter such a situation na kailangan natin pumili? Did we ever say, Lord, I choose you. Jesus, I choose you. Amen. I'm sure, pinili niyo si Jesus kasi andito kayo eh. But to people watching online, hopefully hindi si Barabbas yung pinili ko natin. Amen. Marami po nagkukunyaring mabuti. Even false preachers, false prophets, sabi ko sa Bible, diba? And they are the works of Antichrist. Kapag hindi po natin kilala ang Panginoon, madali po tayong maluloko. Paano po natin makikilala ang Panginoon? Salita ng Panginoon. Kung alam po natin ang salita niya, the sheep knows my voice, sabi ng Panginoon. Diba? Kung alam po natin ang kanyang voice, hindi po tayo maliligaw. Maliligaw tayo kung hindi natin siya kilala. Question, paano natin minimeditate ang Word of God? Do we read the Bible? You don't need to answer me. Kayo makakasagot sa sarili niyo. Amen. Minimeditate po ba natin? This is not to condemn us, but this is to remind us. We always want to say, Lord, I choose you. Lord, ikaw ang pinipili ko. Pero iba yung action natin. Amen? Amen. Ngayon po, kung totoong pinili din natin siya, kung paano natin pinapakisamahan ang mga tao sa paligid natin, it reflects. Tama po. Maaring praise and worship kami dito pag Sunday, tapos pag Monday naman, minumura, sinisigawan namin yung katrabaho namin. Nawala na po yung yung sabi ko, Lord, I choose you. Nawala na yun. Kasi I chose another Lord. Amen. Ngayon po, sino po ba yung karapat-dapat? Sino lang po ba yung karapat-dapat? Sabi po sa John 1, ito po, nung si John nakita niya, kilala po natin si John? Amen. Yung dati natin yung dati natin kapitbahay, si John. Diyan ka na lang. John ka na lang. John and Marcia. John and Marcia, yan. Nakita ni John si Jesus. And sabi niya, look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is the one I meant when I said, a man who comes after me
has surpassed me. Higit po sa akin, sabi ni John. He was before me, pero siya'y nakahigit. The reason I came baptizing with water is that He might be revealed to Israel. Si John po nagbabautismo na ng panahon ngayon, pero in preparation for the coming of the Messiah. Galing na sound effects. I say no. Ikaw man nasa. Sakto, magsabi ng Messiah. I say, Yeah. So, imagine lang po natin. May isang tao na nagsasabi sa atin, ito si Jesus, siya yung makakapagligtas sa iyo sa kasalanan. Nung una po ba natin na-encounter, paano po pala natin na-encounter si God? Meron po bang gusto mag-share? Ate Nora. ako, nung 15 years old, unang-una akong nag-church. May nag-share po sa inyo about Jesus. Nung una niyo po ba narinig yung nag-share, naniwala na kayo? Una, hindi pa. Pero kaya ko din. Nung tumagal po, na-encounter na, kaya tayo naniwala. Amen. Ganun po yung nangyari kay John. Sabi niya, look, ito yung magliligtas sa kasalanan nating lahat. Itinuturo niya sa Jesus. Ganun din tayo. Someone na na-encounter tayo, tinuturo si Jesus. But most of the time, we don't believe. Amen. Hindi po natin muna naintindihan kung gaano ka-worthy ng name na Jesus. But when ma-encounter natin si Jesus sa buhay natin, gano'n na lang yung pag-iyak natin pag iaawit natin yung pangalan niya. Kasi the name is the only worthy name. Jesus Christ. Si Jesus. Hindi ko po kinokondem yung ibang tao, pero marami po kasing nagdadasal kay Santo ganito, nagdadasal kay Santo ganyan, meron pa nagdadasal kay Mama Mary. Tapos ang request nila, Saint pakisabi naman kay God. Mama Mary, pakisabi naman kay God. Why not directly talk to God? Why not directly talk to Jesus? Bakit siya lang naman yung worthy? Yung namatay, hindi ka naman ipagdasal ng namatay. Hindi mo na kayang kausapin yung namatay. Pero ang Lord Jesus natin namatay, pero muling nabuhay. Kaya po, anytime, pwede natin siyang kausapin. Ang Panginoong Jesus lamang po, sa lahat ng relihiyon sa mundo, siya lang po yung muling nabuhay. At hanggang ngayon, buhay. Alive forevermore. Kahit ganun yung kanta ngayon, sobrang luma. It declares, alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Di ba? Oo, luma. Pero grabe ang i-declare. Totoo naman, ang Diyos natin hanggang ngayon buhay. Walang ibang Lord na nagsasabi ko namatay at umuling na buhay. Jesus is the only worthy one. Only Jesus. Kung kaya nga po, tinataas natin pangalan niya lang. Hindi ni Santo ganito, hindi ni Mama Mary, hindi ni... We respect these people, of course. Respect is different from reverence. Respect is different from worship. We only worship one God. One only God. One only worthy God. Dahil siya lamang po ang buhay.
buhay kailanman. Si Jesus ay buhay, buhay kailanman. Diba? Yung kailanman, may apo na tayo, kailanman pa rin yun. May apo na tayo sa tuhod, yun pa rin yun, kailan pa man. Kasi forevermore. Sabi ko sa Acts kanina, natutuwa ako sa binasa to. Then Peter filled with the Holy Spirit to them, rulers of the people and elders of Israel, if we this day are judged for a good deed done to help this man, by what means he has been made well, let it be known to you all and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man stands before you whole. This is the stone which was rejected by you builders, which has become the chief cornerstone. Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Wala na pong ibang pangalan kung saan tayo po ay maliligtas. Pangalan ni Jesus lamang. Siya lang po ang worthy. Kaya po yung awit natin kanina, you are worthy of it all. Tama? You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. At i-glorify po natin si Jesus Christ lang. Kahit po sabihin ng ibang tao na tapak-tapakan na tayo, maliit din na tayo, sabihin na wala tayong kwenta or ganito lang tayo, ganyan lang tayo, it's okay as long as maitataas natin ang name ni Jesus. Amen? More of Him, less of us. Kasi yung name niya lang po ang worthy. To God be all the glory po. Tayo po'y magkatuloy sa worship.